Tulad ng mushroom. Yung mushroom from Ay, ikaw ang magtuturo. Ano lagi mo sa akin? ingredients to inahalo namin yan. Sa ikaw na magtuturo. Pwede po mga tapos, meron kaming mga engineers. Pero yung pinakamatindi sa amin, walang title. Pero sila ang mga hands-on. Kaya nilang gumawa ng mga ibang Ito yung muna namin. Ayan. yung mga pagkain. Marami tayo niyan. In short, ang daming boarding skills training, kailangan natin ng matching, meron tayo. Actually, naghahanap pa rin kami ng ibang speakers yan, para pag may nag-request sa amin na magpa-training on this and that. Hydroponics, sa kanila kasi, circular yun ha. Yung tilapia, may taen, tilapia, kakainin, pecha, source na kumakain. Pero circular yan eh. Sa kanila tatay dito na. Ano yung aeroponics? Pwede naman po. May mic naman. Yung lang. Parang orchid. Sakop lahat yun. Miss. Tapos may isa pa, last na lang siguro na pointer kasi kami ni Lisa, meron kami binag-gas. We are thinking how to get more informal sector involved. And I know that even in our experience previously, they cannot even attend a meeting. They cannot attend a training just because they're losing income for tomorrow. For tomorrow's family budgets. So actually that idea of yours, it's a good idea to bring the training not in a centralized area like Quezon City or somewhere in Balintawak or somewhere in but bringing down that to barangay. So later on we have to have a brand for that. Barangay skills something. So that will bring closer to the beneficiaries. Thank you. Yan na. Okay, we still have one more. Wala na, ma'am. Wala na. Wala na ba? Naniniwala na po sana ako. Medyo galibol po ako. Wala na ba talaga? Hindi. Meron pa. Sige na, sir. Go, sir. Hello. Okay, so guys. Hindi na ako mag-comment. Hindi kasi napapakwento rin sila eh. Guys, we're not urban planners, saka environmental planners, so pakiintindi na lang po yung nakayanan namin. Kasi cluster 1 and cluster 3, so ano po kami, North and South Equity, but we are focused on circular economy, barangay champions. So dapat tourism to eh, diba? Mamaya po, maililip po natin. So, dito muna kami sa cluster 1. So, ganito po mangyayari dyan, sir. Sige po, sige, kwentuhan na lang. Kasi, actually, dapat may empower muna dapat may ordinance muna eh. Yung ordinance na, there must be a creation supporting the program for the circular economic barangays. Then, under niyan, meron dyan, yung pinaka-sub-ordinance niya, yung barangay, isang program na referring to CE champions, no? So, dyan pinapaliwanag ano ba yung mga mechanics, no? Papagana. Correct. Ano bang mangyayari para manalo bilang isang CE champion na barangay. Then, so, yung ginamit po namin dyan, generally yung business model namin, systems approach, no? But, ang inaano namin dyan, to support this program, hihingi po kami ng fund sa inyo, no? Para Inunod ko lang po dito. Seed fund. Opo, kasi 188 Inunod ko po barangay dito kung papayagan tayo. 188 barangay siya, di ba? Hingi po sana kami ng 188 garbage truck. Basta circular economy siya. Opo, basta circular economy. Garbage Pero truck, pag garbage dump truck ng mixed waste collection, hindi. Okay, Dapat segregated siya. Okay, segregated. So, ganun po gagawin namin segregated para merong 188. Okay, parang ito pala isip namin, Engineer eh. So, we have 16 zone. So, baka pwede, ay ano na lang, no? Bawat zone meron kaming tig-dalawang garbage truck, no? Or dump truck. So, ngayon, isa po problema dito actually sa North po ito, yung mga binabaha, no? So, hingi po sana kami dyan ng fundings din eh, para sa backhoe.
Parang, Ang dami. Pumayag ka basta ikaw iboto na rin. yung backhoe engineer para yung mga mga silt madredge, no? Madrid. Opo. Saka po in terms of engineering, baka mangyari niya. Kasi hindi na po uubra yung water pump kasi malaki yung baha pag nag-overflow. Dapat po magbigay po talaga ng fund para sa engineering para magawa ng floodway. Puro vehicle yata yung Another kailangan. floodway. Another yung floodway para maiwasan po yung flooding dun sa may parte sa north. So ngayon po, yung information, education and communication niya, sir, yan, no? Bawat barangay po, mga involved stakeholder, ay mangyayari ganito. So there will be a monitoring, evaluation, reporting for the participants, no? For the participating barangays, no? Then coordinate with barangays, and then so there will be a reward for the chosen barangay, and the chosen barangay will be featured for tourism. Opo, yun. Champion barangay. Opo. So it will be featured for tourism. So sa tourism, i-feature natin yung mananalong barangay dyan. Basta nagpa-follow siya dun sa pinaka-guideline ni Ellen MacArthur Foundation. Then yung promotion and advertisement po dyan, magagamit po namin yung social media. Kasi I think majority of the barangays meron silang FB page. So kasama po dito yung Kato. Particularly yung Kato, kailangan po natin dyan sila, ma'am. Kato. Opo, yung kailangan Kato. po kayo dito. Para sa yan. Sa Kato po, sa PIO. PIO. No, kailangan po dyan, pati PIO. Hindi pwedeng mawala ang PIO. So yan po yung Sa barangay, may mangyayari. barangay di ba? Meron. Opo. Ano tawag doon? Barangay office? Affairs office? Barangay, Sangguniang Liga? Barangay. Opo, Liga kasama rin po yun. Ilalagay namin Sangguniang Panlunsod, no? Liga ng barangay pa. Liga ng Barangay. Okay, Liga ng Barangay. Okay. So yan po yung sa ngayon, kasi dito po sa next is yung pinaka-cluster 3 namin, no, North and South Equity yan Kasi nga yung North, actually yung North, geographically malawak yung mga lupa niya no? Malalaki barangay dyan Sa South, maliliit yung mga barangay sa South Dikit-dikit na Opo, dikit-dikit sila kaya, ayun, malalaki po yung, hello, ayun, kaya ganun sa mangyayari yan. Okay ito, sir. Ayun, sir. Ayan, o. Video okay pa yan. Ayun po sila. So dito sa sa North and South Equity, so mangyayari dyan, sir. We will team up with partnership and With assistance. investment. Partnership investment with the private sector. Peso, Sir, yan. yung mga nasa private sector po dyan. Yan, si Peso. Sana ma-fund yun. Lalo yung MRF, no? Yung MRF, pwedeng ma-fund yung MRF. Kasi actually, yun nga, yung mga gagawin, kung sino yung mananalong barangay, no? Dapat siya ay sa mechanics, nakasunod siya dun sa 10R, dun sa ng guideline ng circular economy. So kailangan natin mga MRF dyan, sir. So isa namin ng fund. So So collaboration with dito po sa partnership, we will collaborate with the assistance of Public Employment Office and City Economic Industry Office, SEPO. No? Pwede rin yung cooperative department ng City ng Caloocan. Opo, City Cooperative. So yan, kamukha po niya dito sa livelihood opportunity. So dito namin po i-present yung sa yung what do you call that, yung para sa gawing livelihood, yung mga basura. Doon sa basura may pera. Sa basura may pera. Wow, bago-bago, sir. Partner collaborate with, so we will collaborate, partner with PESO and CSWD. Ito pala yun. No? PESO, CSWD, PRO. Yan, PRO. CRO will collaborate with the CRO. Kasi yung CRO po sila, they're the one who communicates with the mga barangay. Ano po yung CRO? Community Relations Community Relations Office. So, kailangan po ma-empower din sila dyan. Importante po CRO dyan Then, to promote livelihood dyan sa barangay. Yan. Then, yung research and development po, engineer, kailangan din po mapundo yan
Kasi we will have a research and development based on the circular economy. Pero yung magiging pinaka-ano po namin is the University of Caloocan City, yung pinaka-magiging pinaka-main factor namin para isagawa yung research and development. Kasi nandyan yung mga graduate school eh. Diyan ginagawa yung thesis and dissertation. So we need University of Caloocan City. Then, dito po sa digitalization, it's about data tracking, no? Oo, so, ang iisip po namin dyan, baka pwede yung track, sir, na ibibigay sa amin, yung mga, lalagyan namin yung mga global positioning sa atin. Ibigyan mo na, ng GPS, no? Oy, sa Legazpi nila nun, naglagay sila talaga. Di ba, sir, mas maganda Natakot yung mga driver nila. Correct, sir, correct. Natakot. Kasi kailangan yung, kuha agad yung garbage, hindi yung, tumatambay sila. mukha niyan, di ba, sir, nakatiwangwang yung basura, nakakahiya, may dumang polymer, ang daming basura, bundok na, parang chocolate hills, no? Ayan, yun po yung sa digitalization na gusto namin mangyari, sir, mabigyan ng funding para yan po, sir. Salamat po. Yan po yung... Oy, thank you, sir. Okay, so inonote po natin ito. Hindi, it's okay kasi if this has implications to circular economy, for example, normally dump trucks, we don't. Kasi normally for garbage collection siya. So, hindi yan. Pero for example, yung digitalization, itatrack yung vehicle, kailangan i-prove natin may circular economy ba siya. Kung kunyari, kung segregated kasi yung tinatrack mo, yun, saan napupunta, Correct. may circular economy aspects doon. Nakikita ko ang dami yung ideas din na related dun sa iba. Pero nung R&D na lumabas for thesis, pwede may kinalaman doon sa university, sa UCC, Sa academy. Engineer. Tapos yung private sector din po nito, pwedeng doon din sa inyo. So, link totally. Pero meron po bang geographical difference dito? Diyan po ba naisip nyo na North-South or may specific lang kayo? Dito kasi, promoting North-South equity. Ano ba ibig sabihin ng actually? Explain mo. Parang equal opportunity for both North and South? Kasi, mas maraming barangay sa South, di ba? Mas maraming barangay sa South, maliit yung geographical area. Konti barangay sa North, malaki geographical area. So, yung kamukha ng opportunity po, yung livelihood. Parang i-customize yung kung ano yung needs for both. So, ganun din po ba yung naisip nyo dyan? Depende sa needs ng kung anong barangay. No? So, kamag-anak ito, nung kabila, ito rin may kinalaman din dun sa tracking ng unang group. Digitalization maganda, pero sa inyo parang mas gusto nyo centralize pa itong digitalization. Centralize po dapat para nadedetect. Sa totoo lang, mas nakalink sa city. So, lagyan na natin ng city. Nakalink siya sa TS. And then ito, actually, ordinansa, ang ganda nito, no? Kasi may ordinansa, naka-coordinate sa barangay, na may kinalaman din sa livelihood. Yes. Nakonektado dito. Yun! Ito. Connect lang. Meron, sir. Okay, Di ba nandyan yun? Livelihood. Meron po. So, we know na actually, there's makikita natin kahit gumagawa tayo ng portfolio, nakakonekta rin sa ibang portfolio. And then minsan makikita natin baka it means something na i-combine yung dalawang portfolio, or yung part nito nandun sa kabila, or yung sa kabila dito pala dapat. Kasi sa ordinance agad. Pero, hi sir. Hindi kami maraming bigil. Mayor Engineer. Ay, Mayor. Ito yung Mayor eh. Sweldo Mayor. Engineer, yung MRF na sinasabi ni Sir, yan po yung nakita ko namin sa Tokyo, sa Nagoya, sa Osaka. Alam niyo sir kung sino nag-operate? Puro Jet Sea. Opo. Kasi sa Kuala Lumpur, pinakamalaking hakot ng basura. Ang ginagawa nila, regulatory na lang, integrate ng standard. Pero nag-implement mga civil society and the community. Okay. So ang suggestion ko po, kung okay lang, siguro hindi naman kayo mawawala ng trabaho doon. Magtayo po yung MRF na ipapatayo kung payag ang UNDP. Hindi naman kailangan, kasi 16 zone tayo. 16 po. So hindi naman natin kailangan gawin agad. Alam ba, one zone, one district. Or mag-pilot lang muna. Mag-pilot lang muna tayo kasi nandun kayo sa pinakamalaki doon, yung bagong baryo. Yung mga nandyan, hindi, Balintawak ba yun? O Baring Baryo, dyan. Bagong baryo. So isa dyan, tapos isa sa District 1, Bagong Silang, basically, pinakamalaki. No? Or Camarin.
Then District 3, pwedeng bandang Kiko, o isang area. So, three yung populous area na talagang napakalaki ng yung ginagawang basura araw-araw. Pero, makakapag-create tayo ng trabaho. Ngayon, kung gusto natin may apply ang GenC agad, pwede magkaroon ng 70, 20, 30, 20, 60, ganun. Kasi ganun ang ginagawa ng Tokyo Metropolitan, Kuala Lumpur, and even ang Nagoya and Osaka. So, ang nangyayari po, ang city government architect at engineer ang nagpo-provide ng facility, pati truck. Pero ang pati machines, lahat. Pero ang nagsisegregate, mga vulnerable groups. Tapos pinapak yan, kinukuha uli ng mga private companies. Binibili nila. Kanina napupunta yung kita? Sa city. So gano'n ang ginagawa nila, incentivization. Ngayon, para hindi tayo malayo sa katotohanan, ginagawa na ngayon ito sa Mabalacat, Pampanga. Okay, sino po ang nagpapayonier ngayon? Ginawa sa Cebu. Ang Soler na may-ari, si Rason. Ang tawag po dyan ay Prime. Kasi Prime Solid Waste Corporations nila. Ang pinoproduce po nila, pinapak nila lahat ng mga plastic, ang output nila oil. Kasi kailangan nila ng oil kasi may terminal na ano siya eh. So, yung biodiesel? Yung parang plastic yun eh. Plastic to oil technology. So ngayon po, kung ang Caloocan is willing to venture on that, pwedeng mag-pilot lang muna ang UNDP and Caloocan ng infra site. Tapos, let the GenC operate with your guidance. I Yung don't waste know. to fuel oil, nakita ko na rin yun eh. Pero normally, dapat more than 200 kilos per day. Minimum, hindi pwede mo. Pero hindi lang yun ha. Hindi naman fuel to pinag-usapan natin. Ang ultimate goal natin kasi is that binabawasan natin yung trabaho para mas makapag-focus ang ating mga Caloocan City personnel sa mas mga importanteng bagay. At at the same time, nakakapag-create tayo ng jobs. So lahat yan may involve, hindi lang PWD. I do not know kung if that is possible. Yung sinasabi nyo ba is existing na Central MRF sa Caloocan ba? Existing na MRF yun? Wala akong idea kasi Kasi yun yung Central MRF na pinag-set. Kasi meron kayo yung mobile MRF. Yeah. No, yung mobile MRF, no. Pero yun nga, sa amin hindi pa kami engineer doon pumupunta sa product eh. Doon pa lang tayo sa pulverize. Actually, hindi na rin pulverize. Simple process lang. Yung i-collect mo lang, i-segregate mo, tapos ipapak mo. Actually, yan din yung nauso kasi yung China ayaw nang tumanggap ngayon ng fresh na plastic na madumi. Pero tumatanggap sila kapag nilinis mo at chinit mo. Pinipelletize ngayon. Kaya daw tumataas ang presyo ulit ng plastic ngayon kasi ang dami ng ganun. Pero napansin ko lang doon, engineer sa Nagoya and Osaka, PET. Mga PET bottles ang mga sinisegregate. Kasi cautious din sila doon sa health condition ng mga PWD and elderly. Alam niyo po ang worker, PWD, elderly, may mga psychosocial. Nakita namin ni Sir Sab. So, I don't know kung possible yan na malagyan. Na makakapag-create ka agad ng quick jobs, quick income, quick impact. So thank you. Ayun, kung pwedeng yung opportunity doon sa MRF o kaya doon sa, yung sa inyo mismo, o kaya doon sa mga barangay. Okay, so ang daming cross-cutting. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. And sabi ko sa inyo, tingnan nyo yung mga mukha nyo ngayon. Can we compare to the freshness you have, your face yesterday morning? But yeah, so I'll turn over to Lisa. Synthesis. Okay. So actually, we are supposed to have another session for Merle, but it's okay. I think we already drained you with a lot of information from us. I hope that you learned something about framing circuit, because that's usually what we're worried about. If we can really frame and we can really agree that circular economy is not waste management, but the recycling part of waste management is circular economy. At the very least, but we also want to see more enterprises that refill, refurbish, repair.
we want more innovations. And you managed to inform us po. Kami po, economic lang, hindi kami major decision makers. Pero dino-document po namin ito and then dinidiscuss natin with DILG and DNR. Pero you managed to give us already a lot na pang-Caloocan talaga, pang true Caloocan style of circular economy. So palakpakan ulit natin mga sarili natin. So, way forward, later on, actually we're hoping na Caloocan could have a local circular economy action team soon. Who composes the LCF, and then we have some basic information needed, and then later on from our side we have utang kasi we also can field yung